Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Jervin Cris, Romeo Conchada at iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang dadali na dito sa Terra Firma GP itong si Bon Pesomal. Kung pinanood ninyo yung laban sa Converge kagabi, tinambakan nitong Converge Fiber Xers, itong Terra Firma Jeep. Hindi na nakagugulat yan dahil alam natin talaga na malakas itong Converge. Pero grabe yung bagsak nitong Terra Firma. 100 points na itong Converge third quarter pa lamang. At kitang-kita na walang depensa na pinakita itong Terra Firma Jeep. Kaya sa ngayon, hindi na nakapagtataka na naghahanap sila ng isa pang scorer dahil parang dyan talaga sila nakafocus, not so much sa depensa kung hindi isang scorer katulad ni Pesomal. Kaya malamang ito si Pesomal ay dali na dyan sa Terra Firma. Ang magiging tanong na lang ay kung sino hihilingin kapalit ng Barangay Ginebra. Kung titignan natin, parang ang player lang talaga na pwedeng makuha ng Ginebra ngayon dito sa Terra Firma na makatutulong sa kanilang lineup ay itong si Kay Marcarino. Kaya abangan natin kung ibibigay yan ng Terra Firma dito sa Barangay Ginebra. Ang maliwanag dito, itong Terra Firma Jeep, malaki ang problema ngayon at marami nga nagsasabi na dito lumabas yung pagkakamali nila sa pag-trade dito kay Holt at kay Isaac Go. Sa panig ng Ginebra, kung sakaling makuha nila itong si Kay Marcarino kapalit ni Bon Pesomal, ang laking bagay niyan. Literal dahil 6'8 itong si Carino, samantalang guard naman itong si Pesomal. Kung mapupunta ito si Carino dito sa Ginebra, magkakaroon sila ng triple tower. Si Aguilar, si Isaac Go, si Kay Marcarino at actually pwede mo pang isama itong si Ben Adamos na 6'7 din. Kaya sa tingin ko magandang may itulong nito dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. Dahil sa ngayon, itong Barangay Ginebra mukhang gusto pang magpalakas talaga ng lineup para matuloy yung kanilang binabalak na Grand Slam sa season na to. Wala man formal na announcement itong Meralco Boats pero mukhang nagkaroon na sila ng agreement ni Chris Newsome na i-renew yung kontrata niya. Dahil alam natin na naglalaro pa rin si Newsome dito sa Meralco at for all intents and purposes, ibig niya sabihin ni-renew niya yung kanyang kontrata dito. Kung inyo maalala, unrestricted free agent itong si Chris Newsome. Pero mukhang of course determinado Meralco na bigyan niya ng maximum contract para siya ay manatili dito. Dahil nanalo nga sila ng kampyonato sa laking bagay nung kanyang ginawa. Hindi na nakapagtataka yan at super ganda nung pinakita ng Meralco Bolts dito sa kanilang unang laro. Yan talaga nagagawa kapag ikaw ay nag-champion na, nagkakaroon ng confidence yung mga players. So, tandaan natin, hindi pa naglaro dyan si Raymond Almasan. Kaya hindi na nakagugulat na magkakaroon ng mas magandang performance itong Meralco at si Newsome. Kaya sa ngayon, ito si Chris Newsome sa tingin ko malabo na yung pakawala ng Meralco Bolts. And as it is, maganda ang nagiging resulta so far. Ito talagang si Nenad Vucinic at Luigi Trillo ang laki ng ginawang pagbabago dito sa Meralco kaya hindi na nakapagtataka na kinukonsidera sila ngayon na isa doon sa mga top contending teams dito sa Governors Cup. Actually, matagal nang lumalaban ng Meralco dyan. Yun nga lang, palagi silang nauulot sa kampyonato nitong Barangay Ginebra. So, abangan natin kung magkakaroon ng pagbabago ngayon. Bago na mga players ng Meralco at bago yung coaching staff. Malaki na rin ang pagbabago sa Ginebra, so tignan natin. Pero syempre, masyado pang maaga yan. First game pa lamang yun ng Meralco at malayo pa ang tatakbuhin nila. Pero maganda dito sa Meralco, mukhang naayos na ito si Chris Newsome at mananatili na siya dito sa kampo ng MVP Group. Syempre, good news yan para dito sa MVP Group dahil may mga players na silang nawala dati. Katulad nila Parks, si Ravenna, si Mikey Williams. Kaya kung mananatili ito si Chris Newsome, magandang senyalis yan na talagang may mga players na pinili na manatili dito sa kampo ng Meralco at good news yan para sa kanilang susubukang title run.